May magandang Pasko pa nga ba ang nag-iintay sa Family Yulo? Makakasama, mahahagkan o magkakaroon nga kaya ng visitation itong si Carlos Yulo sa kanyang mga magulang na napakatagal nang nag-aantay. Simula nang dumating si Carlos ay tila wala nga itong plano na bisitahin ang kanyang mga magulang, ultimo ang kanyang mga kapatid, lolo at lola, kanyang mga kamag-anak. Mukha talagang kinalimutan na ng husto ni Carlos. Anyway, nalalagay na muli ngayon sa kontrobersyal ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Nakitang-kita daw na tila all fabricated, kasinungalingan o pambabaligtad ang ginawa nito sa naging interview sa kanya ni Tony Gonzaga. Narito ang ilan sa mga tanong ni Tony Gonzaga kay Chloe. Sabi mo kanina na si Kaloy ang parang first ever relationship. Yes po. First ever talaga po, yeah. Samantala, narito pa ang ilang mga katanungan kay Chloe. So would you say na ito ang nakikita mong last din for you? Sinasabi ko na po yan even before or even way before po on This Is My First and Last. Isang Facebook page naman ang nagngangalang RC Castro na maraming ibinubulgar sa social media pero tila hindi naman na ito pinapatulan pa ni Chloe. Ano daw ang first ever, edi wow, kailan pa naging first ang pangatlong naka-live-in mo, hahaha, ano ang tawag mo sa pakikipag-live-in mo sa pinsan ko ng 1 year and 7 months na nabuntis ka ng 3 months na yung baby sa tiyan mo, pinalaglag mo at kumusta naman yung sugar daddy mo. Yan ang mga akusasyon kay Chloe San Jose na tinignan naman natin ang ating Facebook. Ang Facebook page na ito ay mukhang wala itong masyadong post at mga friend lang nito ang nakakakita. Pero ayon sa nasabing post na ito na si RC Castro, pinsan mismo niya ang nakalipin ni Chloe sa Australia kung saan itong sinasabi niya na siya daw ay tumira sa isang kaibigan. Ito pa ang ilang naging tanong ni Tony, kumusta ang naging buhay mo sa Australia? Sagot niya, well normal naman po, I finished primary school po tapos high school finished there also. Pero yun nga yung nag-11 po ako and then 18 doon na po parang ang top po ng naging hindi po dahil sa pag-a-adjust relationship po talaga with like family members. Tanong ulit ni Tony, paano naging tough for you? Sagot ni Chloe, I experienced po domestic violence, ganun po. Done to you or you witness it? Sa akin po and witness also. Ito naman ang na-notice ng mga netizen. Anila baka naman, paningin ko lang na parang masaya ang aura niya habang nagkukwento ng domestic violence niya. Say ng isa, dapat naiiyak kapag mapait na karanasan, ibang klase siya, masaya na nagkukwento o nag-iimbento siguro ng kwento. Paano naman maniniwala habang matatalino ang nakikinig? Hahaha, matatalino ang mga nakikinig. Puro kasi imbento at sa dulo lang ng dila niya nagmumula. Kung totoo yan at siyang nakapi habang nagkukwento, maluhaluha siya kaso ang sarap pa ng ngiti. Say nila, sobra at talagang napaikot niya ng husto si Kaloy, kailan kaya mauuntog yang Kaloy na yan. At sabi nila, di ba ang sabi niya kay Tony, hindi niya crush or mahal si Kalokoy. Ang pera lang nito ang habol niya at nasa kanya ang milyones, kaya anytime pwede niya iwan ito. Wait and see. Samantala, isang abogado naman na si Attorney Joel Rodriguez Dizon ang nagsabi na I concur with your legal opinion, Panyero, the law must be applied indifferently against all violators. Immigration laws are summary and shouldn't take too long to enforce. It's certainly cheaper to escort this law scooper to NAIA than to fetch another by private plane from Malaysia. Why the hate? Tanong naman ng isa. Sagot naman ni Attorney Wilfredo Garrido, it's not hate, it's applying the law. Say naman ng isa, it's not the hate. Corruption starts in small things like this. Benson Tigno Sanchez, she bragged that she grew up in Australia, hence she has no right to stay long in the country. She has no right to disseminate her ideologies to destroy family values. Only their fans supported them as if they will profit a lifetime cash flow. Who them? Ang nasabing mga komentong ito ay matapos nga na tila mag-request itong si Attorney Wilfredo Garrido na i-deport nga daw itong si Chloe dahil nagtatrabaho ito sa bansa ng walang permit or working visa or working permit since siya ay sinasabi niyang siya ay laking Australia at citizen siya doon.
Well, ano ang masasayo niyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Showbiz Now.